pinakamabangis at pinakamabagsik na dinosaurs na nabuhay sa lupa. Merong naglalakad, may lumilipad, merong small but terrible. Meron ding malaki, pero laging natotrouble. You have a mission, Explorer. Yes, Computer X. Para lubusang maintindihan ang mundo ng dinosaur, kailangan mong bumiyahe sa isang lugar na malamang kakaunting Pinoy pa lang ang nakakapunta. Clue. Nasa lugar na ito ang pinakasikat na dinosaur museum sa buong Amerika. Cool. Ready anytime. Go, Explorer Aga. See you soon. Days. No family. Pinoy Explorer. Bye. Love you. Mula Manila, pupunta kami sa San Francisco, USA. Wala kasing direct flight from Manila sa lugar na pupuntahan namin. After almost 12 hours, dumating din kami sa San Francisco. Anyway, eksakto 8:30 dumating ang aeroplano namin. Konting pahinga lang at babiyahe na naman kami ulit. Ngayon, papunta naman kami sa Cody, Wyoming. Mahigit 1,700 kilometers lalakbayin namin. Sa Cody, sinalubong kami ni Steven Thompson. Siya ang producer namin dito sa North America na nag-coordinate ng biyahe namin dito. Let's go! Okay. Mula rito sa Cody, Wyoming, magbabiyahe ulit kami ng mahigit na 1 oras para mapuntahan namin yung aming destination. Kung saan yon, konting dito na lang at talagang malapit yun na talagang malaman. Alam ko iniisip nyo? Hindi yan. Malamig lang. Masayang-masaya lang ako nandito ako ngayon. Hindi ako makapaniwala. Kaya let's go. Tara! Nandito tayo ngayon sa Thermopolis, Wyoming, USA! Alam niyo bang between 65 and 145 million years ago, may mga dinosaurs na tumambay dito. Dito dito mismo. Kaya dito natin sisimulan ang pagtuklas at paglalakbay sa kamangha-manghang mundo ng mga dinosaur. Ako po si Aga Mula. Tumingin-tingin ka lang. Maraming pwedeng matuklasan. Maging isang Pinoy Explorer. Woo!
Nandito tayo ngayon sa Hall of Dinosaurs ng Wyoming Dinosaur Center. Wow! Bidang-bida rito ay si Jimbo, isang Supersaurus na 106 feet tall. Sa laki niya, halos sakupin na ng buong area na ito. Tignan nyo. Ang Supersaurus ay isang herbivore o plant eater na nagmula sa Diplodocus stamina. Ito raw ang pinakamalaking dinosaur noong late Jurassic period. Pero meron siguro isang dinosaur na hindi gugustuhin makilala ng Supersaurus. Ito ang Tyrannosaurus Rex o T-Rex. At ngayon, makikita natin kung gaano talaga kabangis ang T-Rex at ang kanyang mga katropa sa panonood natin ng The Perfect Predators mula sa series The Clash of the Dinosaurs. Ito na yun. Noong Cretaceous period, bihira ang matatandang dinosaurs. Kasi naman, naghahari ang mga predator, mga dinosaur na tila nilika para lang pumatay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 65 milyong taon, makikita natin sa pamamagitan ng cutting-edge imaging technology ang mga sikreto ng pinaka-astig na carnivores ng ating mundo. Ito ang North America. Mahigit 100 milyong taon na ang nakararaan. Nagkalat ang mga reptilian creatures na tila mga killing machines. Kung saan-saan nanggagaling ang kamatayan. Sa himpapawid, sa mga gubat, at minsan, dumadating ito sa anyo ng isang Tyrannosaurus Rex. Ang T-Rex ang isa sa pinakamalaki at pinaka-deadly na hayop. Naghari ito sa kanlurang Amerika sa loob ng 2 milyong taon. Malakas at matalino, kaya nitong pabagsakin ang mga malalaking hayop, kahit pa may mga sandata rin naman. Napakalaki ng ulo at bungo ng T-Rex. Ang ngipin nito, kaya raw sumira ng armor at kayang-kaya rin daw niyang hatiin ang katawan ng isang tao sa isang kagat lang. Kung bata naman, masasaktan ito ng buong buo. Ang ibig sabihin ng katagang Tyrannosaurus Rex ay Tyrant Lizard King. Ang predator na ito ay 40 talampakan ng haba, 18 talampakan ng taas, at 7 tonelada ang bigat. Nakakikilabot ang panga ng T-Rex. May 5 talampakan ang haba nito at may 60 ngipin na ang ilan ay umaabot sa 12 pulgada. Ang bungo nito ay binubuo ng 64 na buto. Magaan pero matatag at 16 times na mas matindi pa sa panga ng isang buwaya. Ang mga ngipin sa harapan ay parang mga kutsilyo na dinisenyo para makapunit ng laman. Ang mas malalaking ngipin naman sa tabi ay pabilog ang dulo, bagay na pagdurog ng puso. Nakakabit ito sa muscle, kaya naman di ito natitinag ng anumang puwersa. Paano pumapatay ang T-Rex? Lalapitan lang niya ang biktima, kakagatin, at ayun, mangyari na ang mangyari. Ang ibang dinosaurs, kakainin lang ang laman. Pero ang T-Rex, lahat kakainin. Kalahati sa timbang ng T-Rex ay ang bigat ng kanyang malalaking biti at pelvis. Ang timbang ng buntot niya ay 1 tonelada. Kailangan kasi nito mabalanse ang bigat ng kanyang ulo at panga na 1,000 pounds. 2/3 ng ulo niya ay muscle. Kaya naman napakalakas ng puwersa ng kagat nito. Sa tindi ng kagat ng T-Rex, kaya niya patumbahin ang kahit sinong biktima. Pero ang ngipin daw niya, di ka pareho ng ngipin ng mga super predators niyo. Tulad ng mga leon at pating. Pudpud ang mga ngipin niya. Siya ang may pinakapudpud ng ngipin sa buong pamilya ng Tyrannosaurus. Parang dinisenyo ang ngipin niya para makadurog, para tumagos sa makakapal na balat at muscle.
Kaya nilang kumagat ng di bumibitiw. Hihilahin nila ang laman sa pamamagitan ng kanilang panga. Makakaila sila ng malalaking piraso ng laman. At baka nga pati buto kasama. Halos kasing lakas ng mga muscles sa binte ang mga muscles sa leeg ng T-Rex. Ang leeg niya ay 2 talampakan ang kapal at kaya nitong bumuhat ng hippopotamus o magpatumba ng pinaka-well-armed at best-defended herbivore sa mundo, ang Triceratops. Napoprotektahan ng Triceratops ang sarili niya sa pamamagitan ng kanyang mabutong shield na ang tawag ay frill at ng isang pares ng sungay na parang espada na may habang 4 na talampakan. Kailangan siyang durugin. Ang makakatalo lang sa napakalaki at napakatibay na armor nito ay isang malakas na kagat na maraming ngipin. Pero di lang mga ngipin ang kailangan para matalo ang Triceratops. Kailangan din ng lakas. Ang pinakadelikadong sandata ng Triceratops ay nakakabit sa kanyang bungo na kayang umikot ng 360 degrees. Titiyakin ng Triceratops na nakatutok ang kanyang mga suman at grill sa T-Rex. Ganun yun. Ang makakatalo sa Triceratops ay ang supersized jaws ng T-Rex. 2 grupo ng muscle ang nagpapagana sa bawat kagat nito. Ang unang grupo ng muscle ay mula sa tuktok ng bungo hanggang sa baba ng panga. Ito ang nagpapabilis sa kanyang pagkagat. Ang pangalawang grupo naman ay nagbibigkis sa panga at sa ngalangala. Ito ang nagbibigay ng 7,000 pounds of force sa kanyang kagat. Parang kagat ng great white shark times 2. At hindi lang yon. Tulad ng isang python, kaya rin ng T-Rex na i-dislocate ang kanyang jaw. Ang tawag ng cranocrinesis. Ito yung kakayahang makalulon ng mga bagay na mas malaki pa sa ulo. Nag-e-expand kasi ang bungo kapag bumubuka na ito. Nakikita natin ito sa mga ahas na lumulunok ng mga itlog ng manok kahit na mga ulo nila ay mas maliit pa kaysa sa itlog. Pero teka, ultimate killer mang naturingan, meron din daw siyang mga katangian parang sablay. Unang-una, ang bagal niya. Pinakamabilis na niyang takbo, 15 miles per hour. Ni hindi niya maunahan sa pagtakbo ang isang malaking tao. Isa pa, di madali sa kanya ang pumihit. Para makagawa lang ng 45-degree turn, 2 seconds ang aabutin. Kapag nadapa raw ang T-Rex habang may hinahabol, malamang masusugatan ito. At wala rin daw silbi ang mga kamay niya na may tig 2 daliri lang. Kung mapapansin nyo rin, napakaiksi ng braso ng T-Rex. Hindi niya kayang abutin ang bibig niya. Isang palaisipan ng T-Rex. Paano siya naging kinatatakutang mangangatay ng Cretaceous period? Dahil yung ba sa kanyang kakaibang kapangyarihan, ang malapating niyang panga, o meron pa ba itong Bakit ang daming dinosaur fossils sa Wyoming? Anong meron dito noon para ma-preserve ang mga labing ito? Sa pag-aaral ng mga scientists, lubog sa dagat ng Wyoming noong panahon ng Paleozoic. Mga 500 million years ago na yun. So katagalan, umatras ang tubig at natabunan ng lupa at sediments ang mga bangkay ng dinosaurs. Ano ang tawag sa taong eksperto sa pag-aaral ng fossils ng mga hayop at halaman? A. Archaeologist. B. Paleontologist. Ang tamang sagot, malalaman niyo sa pagbabalik ng Pinoy Explore.